lumang tipan, pag sinabing temple, ang pinag-uusapan po yung literal na building talaga. Dito po sa Old Covenant o Old Testament, ganito po yung pinag-uusapang templo ng Diyos sa lumang tipan. Pag sinabi pong templo ng Diyos, doon po sinasabing nananahan ang Diyos. Sa lumang tipan po, ganito po ang larawan yan na meron pong mga bagay dyan na kung saan ay napakahalagang bagay sa panahon po ng mga Israelita. Kung aaralin po natin talaga, ang Bible po kasi naisulat yung Biblia, ang pinag-uusapan po dyan yung bansang Israel, mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Kaya naman, nung mabuo po yung bansang Israel, yung Diyos po sa kanila po nagtuturo, ang Diyos ang nagpapala sa bansang Israel at sila po yung ginagamit dapat ng Diyos upang ipakilala ang tunay ng Diyos sa mga bansang kamukha natin, mga hentil na hindi taga-Israel. At sa kanila po, binigyan sila ng instruction ng Diyos na gumawa ng templo. Dahil sa templo na yon, doon po umiikot yung buong buhay po ng mga Israelita. At sa templo po na yan, mapapansin nyo, meron pong mga sangkap dyan. Sa labas po ng templo, meron po mga hentil. Yung hentil po, ang pagkilala dyan sa lumang tipan ay mga foreigners, strangers. Hindi talaga sila kasama dito, pero may mga hentil na gustong makilala yung Diyos ng Israel, kaya sumasama. Kaya lang, nakahiwalay sila sa malayo. Kaya ang larawan po ng Gentiles, afar off sa Bible. Pag nabasa niyo afar off sa Ephesians, tayo po yun, malayo tayo sa Diyos sa panahon po ng lumang tipan. Ito pong templo na ito ay ipinagkaloob para po sa bansang Israel sapagkat sila po yung merong tipan sa Diyos, yung tinatawag na covenant. At sa kanila ibinigay po yung paglilingkod na gagampanan nila sa templo na ito. Sa kanilang pagganap po sa templo na yan, araw-araw, ay merong pong mga inaalay na hayop dyan. At once a year po, merong pinapatay na tupa or baka at yung po inaalay, yung dugo ay dadalhin po sa pinakabanal-banalan. Mapapasin nyo po itong entrance, dito po pinapatay ang mga hayop bilang alay sa Diyos. Ito po yung naglalarawan ng ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang larawan sa lumang tipan ng lahat ng hayop na pinatay upang ialay bilang kapalit at kapatawaran sa lahat ng kasalanan sa lumang tipan. Larawan po yun ni Kristo. At mapapansin nyo, bago pumasok po dito sa templo, dito ka dapat dadaan sa altar of the burnt sacrifice. Walang pwedeng pumasok dito kung hindi dadaan doon sa altar of the burnt sacrifice. Ano ibig sabihin? Walang sino mang taong pwedeng makasama ang Diyos, makapiling ang Diyos, kung hindi niya makikita at tatanggapin yung ginawang sakripisyo ng Panginoon Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At pag siya ay pumasok na, meron pong yung bilog na yan ay laver, parang ano yan, sisidlan po ng tubig na malinis. Pagpasok po ng tao dyan, kailangan niya pong maghugas ng mukha, ng kamay at ng paa upang maglinis siya. Una, bago ka maghilamos, makita mo muna yung sarili mo kasi maliwanag po yung tubig, parang salamin yun. Yung po'y lumalarawan po sa Biblia o sa salita ng Diyos. Ang Bible po, ang salita ng Diyos, hinalin tulad po sa salamin. Sabi niya, mirror or glass. Kasi pag nagbabasa ka ng Biblia, sinasalamin nun, sinasabi ng Biblia kung ano ka, sino ka, kasi basang-basa ng Diyos, alam ng Diyos, ang tao po mula sa kaloob-looban at nakasulat po sa Biblia yon. Makikilala mo yung sarili mo. And then, maghuhugas ng kamay at paa doon sa tubig na yan bilang tanda na sa labas po ng templo talagang napakarumi. At ang paglilinis po diyan ay sa lumang tipan physical. Pero sa lumang tipan po, ang paglilinis po, ang nililinis po sa ating panahon yung ating isip. Yan. Kaya ang tubig po ay sumisimbolo sa salita ng Diyos dahil kung iyong pakikinggan, aaralin, at uunawain, doon po napapalitan yung laman ng isip natin. Inaalis po yung maruruming bagay sa isip ng salita ng Diyos. Yan po yung gawa ng Diyos sa ating panahon. Kaya po yung pananambahan at sinasabing paglilingkod sa Diyos, hindi po pisikal. Higit sa lahat,
may natatanggap ng katuruan ng Biblia para malinis ang iyong laman ng isipan. Yun po yung larawan nun. Pagkatapos po, papasok na po siya dyan. Siya po ang gaganap po sa mga gawain na nasa loob niyan. Ito po yung tinatag na table of shewbread at meron pong wine dyan, may bread, simbolo po ng physical na pagkain at spiritual din na pagkain. Di ba sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ano yung sabihin? Ang tao raw hindi nabubuhay lamang sa tinapay o pagkain sa kalaman. Bagkus dapat nabubuhay siya na kumakain din yung spiritual na kalagayan niya. Mahalaga po ba yon? Yes po. Kasi maraming taong nag-aral, matataas ang pinag-aralan, pero yung sabi nga, yung ulo po natin parang nahati sa dalawa. Yung isa ay yung physical ang laman, yan po yung intellectual. Diyan po marurunong yung mga tao sa mundo. Pero yung kalahati po, yan po yung bagay na spiritual. Dapat sabay na lumalago. Ang problema, pag physical lang ang napupuno, anong nangyayari? Ito, yung nangyayari sa ating bansa, yung mga taong matataas ang pinag-aralan, silang dahilan kung bakit naghihirap tayo. Sila yung mga magnanakaw, sila yung pumapatay ng tao, sila yung maabuso, sila yung nandadaya dahil matatalino sila. Nag-aral sa mga number 1 na mga kolehiyo, university, matataas ang pinag-aralan, pero silang dahilan kung bakit lugmok ang bansang Pilipinas. Iba nakakahiya. Pero kung may laman yung kalahati ng isip niya na mga bagay ng salita ng Diyos, nababalansi po. Ganon din po sa tao. Pag ang laman ng isip mo lang ay betchin, paminta, toyo, suka, wala ka. Pero pag may laman po yan ng mga bagay ng Diyos, ay kakaiba yan. Ito po hindi kwento lang ito. Ito po'y kasaysayan, history. Ito pong drawing na ito, nahukay po yan ng mga archaeologists na ganyan talagang itsura. Ng mga taong, mga Israelitang gumanap po ng buhay na yan doon sa party po ng tinatawag na Palestine nung panahon na yon, bansang Israel. So, yun po yung table of shewbread. Siya po yung nagmi-minister ng pagkain, enough supply ng pagkain. At sa atin po, yun po yung supply po ng spiritual na pagtinapay para sa mananampalataya. Pangalawa, ito po yung yung altar of incense. Ito po ay simbolo po ng prayer, panalangin. Ang anak po ng Diyos, pag nanalangin siya, para pong usok yung insenso. Nakita niyo ba insenso? Pagpasok sa Catholic Church, meron ganon, di ba? Yun yung simbolo. Kinopya po nila yun dito. Yung usok na umakit, ibig sabihin, tinatanggap ng Diyos yung iyong panalangin. Yan po yan. At bakit tatanggapin ang panalangin mo? Dahil sa'yo? Hindi. Dahil kung sa atin po, hindi tatanggapin eh. Dahil kay Jesucristo. Kaya pag nanalangin ka, ito'y aking inilalapit sa pangalan ng aking Panginoong Jesucristo. Kasi yun ang pangalan na talagang tatanggapin. Right? Ang prayer po, napakahalaga. Sabi nga, sa unang, pag may problema tayo, imbis na sabihin mo muna sa tao, magkulong ka muna sa kwarto, iiyak mo yon sa iyong amang sa langit. Kausapin mo siya. Bago mo sabihin sa tao. Ako po ganun eh. Pag may problema, bahala na, Panginoon. Sa kanya ko muna sabihin. Bahala ka na, Panginoon. Di ba? Iiyak mo yun kung gusto mo. Kayong dalawa lang po. I think po yun ang the best. Okay? Yun po yung altar of incense. Ito naman po yung 7 candlesticks. So may simbolo po ito sa salita ng Diyos. Na siya nagbibigay na liwanag po dito. Yung po lampstand dyan, siya po yung source ng light dito. Sa ating panahon, ang source po ng liwanag, yung salita ng Diyos. Ito naman po yung Holy of Holies, dakong kabanal-banalan. Mapapasin niyo po, meron ditong parang wave. Kortina po yan. Kortina po yan na napakakapal, parang balat po ng kambing yan, matibay na matibay. Isa lang po ang pwedeng pumasok dyan, yung tinatawag na high priest. Right? Yung high priest po, pagpasok dyan, meron tali, tinatalian nitong mga priest. At meron pong parang bell sa paa. Yung pag lumakad, tumutunog. Kasi pagpasok niya dyan, pag nagkamali siya ng ginawa dyan, mamamatay siya. Kaya pag hindi na tumutunog yun, alam na ng mga priest sa labas na patay din, hihilahin na lang nila palabas. Ganun po kasi lang nung
lumang tipan. Ito po yung Ark of the Covenant. Sa ibabaw po dyan ay merong cherubim at sa gitna po merong tinatawag na mercy seat. Dito po yung sa side, nandyan po yung Book of the Covenant, yung Book of the Law. Nag-aalay po dito ang high priest ng dugo. Once a year, tatakpan po yan ng dugo para po sa tinatawag na atonement, pagpapatawad ng lahat ng kasalanan ng mga narito. Yung po yung simbolo nun. At pag yun po'y tinanggap, mapapansin, bababa po ang Diyos in form of cloud. Wala pong makikita dyan sa loob. Nandun po yung presensya ng Diyos, bababa doon. Pag nangyari yon, ibig sabihin, kakausapin yung high priest at idideklara ng lahat ng kasalanan nila sa taon na yon ay pinatawad na lahat ng Diyos. Yan po yung Day of Atonement. Pero 1 year lang yon. The next year, inuulit na naman yon. Okay, so yan po ang setup ng tinatag na temple. At mapapansin nyo, sa lugar na ito, dito po nagkikita yung Diyos at yung tao. Kaya tinatawag po itong heaven and earth. Yan ang lugar na kung saan nagkikita yung Diyos at yung mga tao. At sa gitna, nandun yung mga priests sa pagngunguna ng high priest. Sila po ang tinatag na mediator na mamagitan between God and man. Okay, kaya ang tawag po dyan ay heaven and earth. Isang place wherein yung langit at ang lupa ay nagmi-meet. Para yung pong horizon. Pag sinabing horizon, yun po yung meeting place ng sun at saka ng earth, yung dulo ng dagat. Ang tag po doon ay horizon. I hope nakukuha po nyo. So sa lumang tipan, ito po yung tinatawag na temple. Ayun. Ngunit, dumating pong panahon, ang templo po na yan ay nawasak, nasira. At nasira po yan dahil sa kasaysayan po ng Israel. Una po, nilusob sila ng Assyrian Empire. Sumunod po, nilusob sila ng Babylonian Empire. So, noong 586 BC, nawasak po yan. Nasira yan. At dahil po nasira yan, nagkaroon po ng propesiya, hula. Sa panahon na kung saan nawala na po yung templo na ito dahil sa pagtalikod po ng Israel sa Diyos, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at hindi na ginampanan yung tunay na layunin, bakit sila tinawag ng Diyos, pinarusahan sila na inalis na lahat yan. Inalis sila sa lupa, inalis yung kanilang kaharian, at sa gitna po nung nangyayari nun, merong hula. Ano yung hula? Tingnan po natin Zechariah 6:12. Sa hula po na ito, mapapansin nyo, ito po yung ating mabiyayang buhay na tayo po'y sangkap nito. At salitain mo sa Kanya na sabihin, ganito ang salita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, narito ang lalaki na ang pangalay Sanga. At siya'y sisibol sa kanyang dako at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Tapos sa 13, sa makatwid bagay kanyang itatayo ang templo ng Panginoon at siya'y magtataglay ng kaluwalhatian at mauupo at magpupuno sa kanyang luklukan at siya'y magiging saserdote sa kanyang luklukan at ang payo ng kapayapaan ay mapapasa pagitan nila kapwa. So meron pong hula nung panahon na nawala na yung unang templo, may hula na itong sinasabing the branch o yung sanga, siya yung magtatayo ng templo. So ibig sabihin, bagamat may naitayo ang second temple doon sa Jerusalem nung closing ng BC period, pero hindi yan ang tinutukoy na templo. Sapagkat ang sinasabing templo na hula sa Biblia, isa lang ang magtatayo, yung the branch. At sa Bible po, pag sinaming the branch, sino po yun? The branch of David, si Jesus Christ. Ayun po ay propesiya at tumutukoy po sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po, pagdating ng Panginoong Hesukristo, magugulat ka na nang dumating po siya, ipagpalagay na po na ito na po yung second temple, wala na yung unang temple, may nakatayo pong templo sa panahon ng Kristo nang dumating siya. At nakakapagtaka at nakakagulat na ang kanyang tinutukoy na templo ng panahon niya, hindi na ito. Tingnan niyo po, sa John chapter 2, verse 18. Ako po alam niyo, nung
Nababasa ko na ito noon pa. Pero hindi ko nakukuha yung diwa talaga. Pero nung patuloy sa pag-aaral po, pinapakita ng Diyos, ay naku, napakagandang katotohanan po pala nito pag iyong natanggap. At pinuntahan niya yung temple na nakatayo. Anong ginawa niya? Abay, pinagsisipan niya yung mga lamesa, tinaboy niya yung mga nagtitinda ng kung ano-ano doon. Dahil nagalit siya, ang sabi niya, ginawa niyong lungga na magnanakaw ang tahanan ng aking ama. So yung templo na nakatayo na nung panahon ng Panginoon Jesucristo, hindi na yun ang templong tinitingnan niya kasi ang tingin niya sa templo na yun ay lungga na mga magnanakaw. Kaya anong sabi niya? Doon po sa nagsalita yung mga Hudyong nakakita sa kanyang ginawa. Anong sabi? Ang mga Hudyong ay nagsisagot at sa kanya ay sinabi, anong tanda ang maipapakita mo sa amin? Yamang ginawa mo ang mga bagay na ito. Nagtataka sila. Bakit tinataboy niya yung mga nagtitinda, yung mga nandoon at pinagsisipa ang mga lamesa, hinahampas ng cord yung mga taong nandoon? Anong tanda yung papakita mo sa amin? Nasabi ng mga Hudyo. Sumagot yung Panginoon sa 19. Sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, igiba ninyo ang templong ito aking itatayo sa ikatlong araw. Wow. Ang isip nung kausap, yung templong gigibain ay yung nakatayong templo. Kaya anong sabi ng 20? Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo mo sa 3 araw lang. Nga naman, no? 46 years, tapos 3 days itatayo mo. Anong sagot ng ating Panginoon? Ano sabi ng 21? Datapwat sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Ano ibig sabihin? Ang tinutukoy na templo na ni Jesus Christ ay yung kanyang katawan. Yung kanyang buong pagiging tao. Siya na yung templo ng Diyos. Ano sabi pa? 22. Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, nung pong nag-resurrect na siya, di ba pinako po sa krus ng Kalbaryo, ay naalala ng kanyang mga alagad na sinalita niya ito at nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. So, ibig sabihin, maliwanag sa kanila na yung tinutukoy ng Panginoon ay yung templo, ito na yung templo na nasa kanya, yung Espiritu ng Diyos Ama. Yung Diyos ay nananahan kanino? Kay Kristo, bilang Diyos na nagkatawang tao. So, ibig sabihin, ito yung ating Panginoon Jesucristo, siya na yung tinatawag na temple. Hindi na yung building. Ako po nyo, first time na nangyari sa buong Biblia na ang tinawag na templo, hindi yung building, kundi yung taong nagsasalita. Sapagkat, pinapakita na ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Pag sinabi pong templo, tahanan ng Diyos. Sino ba'y nakatahan kay Kristo? Di ba yung Diyos Ama? Kaya sinabi niyang, templo ng Diyos. Ito po pinakita ng Panginoon Jesucristo. Siya po yung nagbigay ng first example or pattern ng templong itatayo niya. Tingnan niyo po yung Mateo 16:18. At sinasabi ko sa iyo na ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko yung aking iglesia. And the gates of hell at ang pintuan ng hell, dyan po ay libingan, shall not prevail against it. Kasi ang tinutukoy po niya dyan ay alin? Yung kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya kung atin pong natatandaan po yung Gospel of Christ, nang ipinako talaga dito sa krus ng Kalbaryo ay yung sin, yung katawan na laman na tinaglay ng ating Panginoon Jesucristo bilang larawan ng bawat katawan natin, na ito yung ipinako, ito yung pinatay, ito ang inilibing. Kaya yung kasalanan, tinapos na po ng Panginoon Jesucristo nung sa ipinako sa krus. At siyempre, pati yung mga kasalanan. Di ba merong singular sin? Yung singular sin, nag-iisa, tumutungkol sa katawan nating lahat. Yung ginagawa ng katawan natin, yun yung plural, yung sins, yun po yung bunga ng kautusan. Lahat ng yon tinapos ng Kristo dito sa Kalbaryo ng krus. At nung ikatlong araw, anong nangyari? Siya ay nabuhay na maguli. At nung sinabing siya ay nabuhay na maguli, anong sabi ng, pag sinabi pong, I will build my church. Again, yung church po dyan, hindi building.
Yung church po dyan, yung mga mananampalataya. Yung mga tagasunod at mananampalataya ni Kristo, yung aking mga tao. Yung mga taong na kay Kristo, yung mga nanampalataya. Ngayon, nung siya'y nabuhay na maguli, anong nangyari? Basahin po natin Colossus 1:18. Alam nyo, nabuo na po natin yung tinatag na heaven and earth, the heavenly temple. Maliwanag na po sa atin yan. Noong ang Panginoon po ay nabuhay na maguli, anong sabi? He became the what? He is the head of the body. Yan. Naging head ng body. Yung body na tinutukoy ay yung alin? Yung church. Yung church po, mga tao, mananampalataya. Hindi po relihiyon yan. Huwag kayong maniniwala sa mga budol na relihiyon na kaming tunay na. Huwag kayong maniniwala doon. Budol yon. Ang church po, yung mga taong nanampalataya sa ginawa ng Kristo dun sa kalbaryo ng krus para sa iyo. Kung ikaw ay nanampalataya, nagtiwala ka kay Kristo na siyang iyong tagapagligtas at Panginoon. Ikaw yung church. Ikaw yung tao ng Diyos. Ikaw yung anak ng Diyos. Ikaw yung katawan, ang ulo mo, si Kristo. Siyang pinagmulan ng lahat ng bagay sa iyo. Tinutukoy. Ano sabi? Who is the beginning? Anong beginning? Meron palang beginning. Siya yung panimula ng ano? Makita natin. The firstborn from the dead. Yung unang nabuhay na maguli mula sa mga patay. Hindi po yan physical. Kasi kung nagbabasa ka ng Biblia, alam mo, bago po nabuhay na maguli ang Kristo, marami nang nabuhay na maguli sa physical. Pero tingnan nyo, namatay lahat yun. Itong pagkabuhay ng Kristo, pagkabuhay po na walang kamatayan yan. At yung po'y sa bahagi po ng spiritual, sapagat yung po'y eternal. Ano pa? That in all things He might have the preeminence. Ano ibig sabihin? Nung namatay po yung Kristo, siya po yung panimulang miyembro ng tinatawag na church. Siya po yung nagtatag ng tinatawag na church or temple. Ngayon, pansinin natin. Paano po ba binigyan ng description at definition ng Bible po yung church? Tingnan niyo po yung 1 Timothy 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon at upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, house of God, which is, sabi niya, na siyang iglesia ng buhay na Diyos, the pillar and ground of the truth. Anong ibig sabihin? Yung church pala, yung pala yung bahay ng Diyos. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, ang Diyos, ikaw ang bahay ng Diyos kasi nananahan sa iyo ang Diyos. Ako nyo, sa turo po ng New Covenant o ng bagong tipan, iba na. Ang Diyos hindi na nananahan sa ginawa ng tao. Ang Diyos nananahan na kamukha ang pinakita ni Kristo sa tao na isang mananampalataya. Kaya ang tinawag na church ay house of God. Alright? O, tuloy natin. Ano pa? Doon po sa Efeso 2:19, tinan nyo. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa, yung pong strangers and foreigners, Gentiles po yung kamukha natin. Kasi nga po, malayo sila doon sa templo. Okay? At hindi sila kabilang po doon sa tipan ng Diyos sa Israel sa panahon na yon. Kaya ang identity po nating Gentiles, strangers and foreigners. Pero nang dumating po, yung Kristo, nagbago yon. Ano? Sabi niya, ngunit kayon ay ano? Fellow citizens. Ano sa Tagalog yon? Kundi kayo yung mga kababayan na kasama na sa bayan ng Diyos, ng mga banal, at household of God, sangbahayan ng Diyos. Kasama na yung mga hintil sa bahay ng Diyos, doon sa tirahan ng Diyos. Saan ba nakatira ang Diyos? Sa bawat mananampalataya. Tuloy natin. 20. And are, yung pagkabanggit po niyan sa English ay present tense. Ibig sabihin, nung isinusulat po ito, nagaganap sa panahon nila na ano, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Tingnan niyo po. Di ba sabi ng Kristo, ang hula, itatayo ng branch yung templo? Dumating ang Kristo, sabi niya, itatayo ko yung aking church. At sa kanyang pagtatayo, construction po yun Tinatayo niya yung templo
ang unang inilagay ay alin? Siya yung cornerstone. Sino yun? Si Kristo, naganap sa krus ng Kalbaryo. Anong sumunod na parte ng templo? Sumunod yung foundation. Sino ang foundation ng church na yan o ng temple na yan? Ang sabi ay apostles and prophets. Alright? Verse 21. So, meron kang cornerstone, meron kang foundation. Kumpleto na ba? Hindi pa. Ang sabi niya, in whom all the building na ito, fitly framed together, groweth unto an holy temple in the Lord. Sa Tagalog po, ano sabi? Nasa kanya'y ang buong gusali, building, hindi tent. Anong kaibahan ng tent sa building? Yung tent, temporary lang. Pero yung building, permanent yan. Hindi na alisin yan, di ba? Sa lumang tipan po, tinawag yan tabernacle. Yung temple, tinawag na tabernacle. Pag sinabing tabernacle, parang tent lang. Pwedeng matanggal. Pero, dito po sa New Covenant, building. Permanent structure. Napalad tayo po ngayon, hindi ka mukha sa lumang tipan. Okay, ano pa sabi? In whom all the building fitly framed together. Sa Tagalog, nasa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal. Pansin ninyo, kung literal pong building yan, pwede mong lumaki yung... Ito, lumalaki ba ito? Tumataas ba? Hindi. Fix na yan eh. Kasi walang buhay yan. Pero itong building na tinutukoy, hindi ito physical. Kasi, groweth, lumalago bilang templo ng Panginoon. Verse 22, nasa kanya'y tinayo naman kayo. Sabi niya. Yung kayo po dito, yung mga mananampalataya nung unang panahon. Pero dahil ang mga Gentile pong kamukha natin ay partakers, tayo kabahagi dahil kay Kristo, sangkap tayo po ng templo na yan. In whom ye also, ibig sabihin, are builded. Ang binibuild po na sangkap ng templo, hindi physical. Yung mga mananampalataya. Kaya nga, ye, in whom ye also are builded together for on what? Habitation of God through the Spirit. Sa Tagalog, nasa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Basically, ang ibig sabihin po ng temple, ng house of God, ng church is what? Bahay ng Diyos. Hindi yung building. Di ba karamihan ng relihiyon ang ituturo sa'yo? Ang bahay ng Diyos yung building natin. Kaya pagandahin niyo ito. Ayusin niyo ito. Dito kayo mamanata. Dito kayo manalangin. Paglabas mo, yung Diyos na iwan doon sa building. Natanong mo yung bata, nasaan ang Diyos? Nandun sa simbahan namin. Di ba? Mali, di ba? Yun ang kaisipan po ng Old Covenant. Yung Diyos nandun sa templo. Nang dumating ang Panginoon po, hindi. Nagbago yan. Dahil sinabi niya, ang templo ng Diyos, makikita mo kahit saan. Naglalakad, nagsasalita, kalat sa buong kalupaan ang templo ng Diyos ngayon. Turo po ni Kristo yon. Hindi turo ni Brother Ray. Pag pinaniwalaan mo yan, magdudulot po sa iya ng kalayaan, kaganapan, kasiyahan, at ang Diyos hindi malayo sa iyo. Di ba sabi na iba? God is watching you. Di ba may kantang, from a distance? Sabi yan, God is watching. Mali po. Hindi from a distance. God is in you. Ang Diyos nasa iyo. Ayon sa Biblia, ayun na ikaw naman, sabi ay itinatag ng Diyos upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ang Diyos po Espiritu Parang hirap pong makomprehend, no? Mahirap. Kasi nasanay po tayo sa tradisyon na ang Diyos nandun sa pinakamalayong bahagi ng kalangitan na. Di ba? Pero hindi po yun ang turo ng Biblia. Ang turo ng Biblia, nananahan sa iyo ang Diyos. Paano pong nangyari yung tinan nyo? Ang ating mababasa sa Biblia po ito. Nang dumating po yung Panginoon, di ba? Kinausap niya yung Samaritan woman. Nagbago po lahat. Pagdating ni Kristo, nagtataka yung mga apostol. Kahit yung babae nagtataka, bakit mo kinakausap? Bawal mag-usap ang Hudyo at Samaritano. Kasi tingin ng mga Hudyo, mga unclean sila, Gentiles. Tapos anong sabi ng Panginoon? Basahin namin po sa John 4:10. Jesus answered and said unto her, if thou knewest the gift of God. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang sayo'y nagsasabi, painumin mo ako. Ikaw ay hihingi sa kanya
at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. O, kakaiba ito, living water. Kaya, sabi ng babae, Sir, Ginoo, wala pong tubig, malalim yung Jacob's well na yan, sabi niya. Saan ka kukuha ng living water? Hindi pa rin makakuha ng babae, di ba? Mas higit ka pa sa aming, si amang Jacob, sabi niya, na nagpapainom ng tubig. Sumagot ang Panginoon sa 13. Mahirap talagang maunawa po yung Panginoon dahil yung kanyang sinasabi po yung mga bagay na spiritual at bagay na makalangit. Kahit mismo yung kaharap po niya mga tao nung panahon niyang nasa lupa siya, hindi rin siya maintindihan. Lalo na ngayon. Don't expect, maniwala agad ang mga tao at maintindihan. Hindi. Unti-unti. Ang makakaunawa talaga yung may interest at naghahanap ng katotohanan. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Tinuturo niya yung physical water, di ba? 14. Datapwat, ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman, ngunit ang tubig na sa kanya aking ibibigay ay maging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Iba yun. Yun daw tumanggap ng water of life, sabi niya, but the water that I shall give him shall be in him a well of water is springing up into everlasting life. Sino naman ang tumanggap ng tubig na buhay ang sabi ni Kristo, hindi na mawawala sa kanya yon at mula sa kanya ay bubukal bilang isang tubig na walang buhay. Dito, yung Panginoon ang tinutukoy niya ng water of life, yung mga salita na lumabas sa kanyang bibig. Saan lalabas yung tubig na tinutukoy niya ng water of life? Sa bibig. Yun ang iyong sasalitain. Sabi ng babae, bigyan mo ako, Panginoon, ng tubig na ito. Alright? Doon na tayo sa verse 21. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi nyo sasambahin ng Ama. Nagbago na. Dati, ang pagsamba, dito lang nakafocus sa temple. Hindi ka pwedeng sumamba kahit saan. Kailangan pumunta sa templo para doon sumamba. Ngunit pagdating ni Kristo, iba na. Hindi niya na tinutukoy isang specific place para sumamba sa Diyos. Bagkus, ang sabi niya, sa 22, sinasamba ninyo ang hindi nyo nalalaman. Yun ang problema. Maraming sumasamba sa Diyos. Ang problema, hindi nalalaman. Walang natututunan. Sa buong buhay mo, samba ka ng samba, ritual lang, natapos yung pagsamba, umuwi ka, pareho lang. Iba walang nadagdag sa'yo. Yun po yung relihiyon. Kaya sinabi ng Panginoon, sinasamba ninyo ang hindi nyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagat ang kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo. Kasi nga, ang may covenant ay yung Israel, kilala nilang Diyos, di ba? Kaya, pero, sa 23, datapwat, ang oras at ngayon na, sabi niya, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagat hinahanap ng Ama ang mga gayong uri ng magiging mananamba sa Kanya. Dadating ang oras, ang sabi ng Panginoon, ngayon na. Sa harapan niya sinabi yon. Hinahanap ng Ama yung tunay na mananamba na sasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang sabi sa 24, ang Diyos ay Espiritu at silang sasamba sa Kanya ay kailangang sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Tingnan niyo pagbabago. Nang dumating ang Kristo, dineklara niya yung sarili niya, siya na yung templo ng Diyos sa katawan tao. At ang pananambahan, kaakibat nun, wala na ito, hindi na itong kanyang tinitingnan. At yung kanyang ginawang pattern ay nagkaroon ng kaganapan nung siya po'y namatay at nabuhay na maguli, siya yung panimula. Ano ibig sabihin? Na sa panahon po mula sa pagkapako ng krus, itinatayo po yung iglesia, ang sabi niya, itinatayo yung templo na yan at binuo yan ng cornerstone, which is Christ, at ang pundasyon ng templo na yan ay yung apostles and prophets. Tama? At ang bumuo ng buong larawan po ay yung mga sumunod, yung mga believers na tinawag na tiniyo, 1 Peter 2:5, lively stones. Tingnan niyo po, ye also, mga tao, mananampalataya, kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, okay, ay natatayong bahay na ukol sa
Espiritu, upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakakalulugod sa Diyos sa pamagitan ni Hesus Kristo. Ayun po yung deklarasyon, yung bumuo sa templo ng Diyos, yung mga mananampalataya, na mga naligtas. Di ba? Unang naligtas dito, yung 12 apostles. Sumunod yung mga thousands, yung mga libo-libong naligtas. Kaya sa buong panahon na yon, yung construction po ng Temple of God, na kumpleto na yon. Kaya, yung Panginoon po, na kinausap niya yung 12 apostol, ang sabi sa John 14 po, tiniyo. In verse 1, huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo naman sa akin. Bakit sila naguguluhan? Dahil po, sa panahon na ito, mula 30 AD hanggang 70 AD, sa panahon na ito, sila ay naguguluhan talaga. Inuusig sila ng mga Hudyo, inuusig sila ng Romano, pinapatay sila, kinukulong sila sa panahon na yon. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Bakit? Sinasabi ko sa inyo, ako'y aalis ang maghahanda ng lugar para sa inyo. 3. At kung ako'y pumaroon at ako'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Sabi niya, aalis siya, ngunit siya'y muling babalik para tanggapin ko kayo sa aking sarili, na kung saan ako naroroon, ay makasama ko rin kayo, ang sabi ng Panginoon Kristo. Kanino pinangako? Hindi sa atin, doon, sa kausap niya noong panahon na yon. Alright. Ngayon, sa kanilang pag-uusap na yan, mga kapatid, kaalinsabay po ng panahon na yan, tinin yung Galatia 4:25. Ang kalagayan po ng mga mananampalataya, ang katotohanan ng sinasabi niya, nagbigay po ng comparison sa dalawang uri ng Jerusalem. For this, Agar, sabi niya, si Hagar po, yan po yung asawa ni Abraham na ibinigay ni Sarah dahil sa walang pananampalataya na magkakaanak pa sila. Kaya nagkaanak. Sinong pinanganak? Si Ismael. Pero yan po, hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Yan po yung larawan ng Old Covenant. Ngayon, sabi niya, ang Agar ng ito ay bundok ng Sinai sa Arabia at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon. Yung Jerusalem ngayon, yung panahon nito yung Jerusalem dito. Right? At ang sabi niya, yung Jerusalem ngayon ay ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Tama naman. Yung Jerusalem po na tinutukoy nung isinulat ang Galatia ay alipin ng ng Roman Empire. Tama? Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Rome yung panahon na yon. Tama? In bondage with her children. Yung mga Hudyo na nandoon nasa ilalim ng kapangyarihan ng Roma. May tinutukoy na Jerusalem 26. Ngunit ang Jerusalem na nasaan? Nasa itaas. Yung Jerusalem na nasa itaas ay malaya. Hindi siya under bondage, sabi niya. At sabi, na siyang ina natin. Pag sinabing ina, ano ibig sabihin? Pinanganak siya doon. Anong klaseng kapanganakan? Physical? Earthly? Hindi. Heavenly. Born from above. Heavenly birth. While yung physical birth sa covenant nila ay nasa ilalim ng bondage. Physical. Walang buhay. Walang liwanag. Ngunit yung Jerusalem na nasa langit, na siyang mother of us all, ang sabi ng mananampalataya, makalangit yun. Hindi na sa ilalim ng pagkaalipin. So, sa panahon po ng isinusulat yan, may dalawang Jerusalem. Yung isa makalupa, yung isa makalangit. Ayun, tingnan nyo po. Sa Revelation 21:1 po, tingnan nyo. And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Nung isinulat po yung Revelation, dalawang uri ng heaven and earth ang sinabi. Ang nakita niya, yung new heaven and earth, dahil yung unang earth at heaven, ano nangyari? Passed away. Ano ba yung unang earth and heaven? Di ba ito? Yung physical temple na pinapangunahan ng Israel, na naroon yung Jerusalem na nasa bondage.
at naroon yung bansang Israel. Ano sabi niya? The first heaven and the first earth are already, wala na. Kailan nangyaring nawala yon? Hindi masagot ng ating mga kaibigang futurists. Kasi, pagka wala nawala na rin yung new covenant. In Hebrews 8:13, in that he saith, a new covenant he hath made the first old. Ito po yung new covenant. Nung dumating ang bagong tipan, naging luma na ito. Right? Yung luma, naging now, sabi niya, nung sinusulat yung Hebrew, na tutuyo at tumatanda na, at sabi, ready. Pag sinabing ready, mahabang panahon ng tinutukoy nun. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. Malapit na sa anong panahon? Sa panahon natin o sa panahon ng sumulat? Natural. So sa panahon ng sumulat, malapit nang lumipas yung lumang covenant, sabi niya. Kaya pag tinanong mo yung futurist, kailan nag-vanish away yung old covenant? Walang talatang papakita sa Biblia. Kung maisulat po ang Hebrew nung 60 AD, natural, malapit na talaga. Kasi lumipas po dito sa panahon ng 70 AD. Yung mga friends natin, nakamukha ko din. Tinutuloy sa ako yung date na 70 AD. Wala naman sa Bible yan eh. Rapture nga, wala sa Bible. Pinapaniwalaan nyo eh. Yung 70 AD, mag-YouTube ka. Anong nangyari nung 70 AD? Prominent na kasaysayan. Kunyari, nasunog yung White House ngayon sa US. Example lang, anong epekto sa buong mundo? Meron ba? Natural. Ngayon, nasunog yung Malacanang. May epekto ba? O sa kasaysayan, ano ang pinaka-prominent na nangyari nung 70 AD? Lalabas, burning of Jerusalem. Lalabas, destruction of Jerusalem. Anong kaakibat ng destruction of Jerusalem? Nandoon nawasak yung templo. Doon nasunog yung Jerusalem. Doon namatay yung 1.1 million na mga Hudyo na mga nagpapako kay Kristo at umusig sa mananampalataya. Yung iba, dinala sa Roma ni General Titus at ginawang maalipin at pinaglaruan. Wala nang Israel. Wala nang covenant. Yun yung element na sinasabi ng 2 Peter 3:10 na nasunog. Element ng Old Covenant. Kaya, sa buong panahon na ito, anong pangako uli ng Panginoon? John 14 verse 1, balikan natin. Ang ganda pong maunawa nito mga kapatid, palalayain ka sa matagal ng pambubudol sa atin ng mga relihiyon. Pag merong nangyayari, malapit ng rapture, malapit ng dumating ang Panginoon, itaga mo sa bato, walang rapture na mangyayari dito sa gera ng Iran at US. Babalik na naman sa normal uli yan. Kamukha lang yan ng COVID. Ang mukha lang yun ng Y2K. Ba yun? Bago daw dumating yung 2000, yun daw mga computer, masisira lahat, mawawala lahat ng record, etc., etc. Yung millennium bug, sabi, kaya iba naghanda ng pagkain, nag-imbak naman, yung iba, nagtumira pa sa kuweba. Yun nabalitaan yun. Ano nangyari? Walay. Sino yung mga nagtuturo, nasa sila, ang kakapal ng muka, sige pa sa pagtuturo, nag-predict na. Alam niyo sa Bible, pag ikaw ay nagbigay ng hula, at ang sabi ng Deuteronomy 18 at hindi naganap yung hula, false prophet ka. Sa Bible, pag false prophet, binabato hanggang mamatay. Mabuti lang, nasa bagong tipan tayo eh. Sana marami nang pinatay ng mga pastor dyan na nagpe-predict. Dami yung malapit ng rapture. Malapit na dumating, Panginoon. Naalala ko yung mga nagsasabi sa amin, mga patay na eh. Wala pang nangyaring gano'n. Yung pala, mali yung turo. Ano sabi? Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Sa 2, in my Father's house are many mansions. Ang daming turo dyan. Alam niyo yung mga sexy? Hindi na kami pupunta sa langit kasi yung langit puno na. Ang kakasya lang sa langit, 144,000. Kasi yung langit, many rooms. Rooms lang nga nandun. Kalit naman ng langit mo, sabi ko. Yung mansions po, sa King James, mansions. Ano ibig sabihin ng mansions? Di ba pangarap natin yon? Sana magkaroon tayo ng mansion. Kasi maganda at malaki. Ilang minimum na kwarto meron isang mansion? Ilan? Marami. Sabi ba naman ng mga nagturo sa akin ng mga futurists, alam mo kapatid,
Pag ikaw'y nauwi sa langit, meron tayong tigi-tigisang mansion. Kasama ko ba naman yung nanay, kapatid ko? Hindi, tigi-tigisa kayo. Nag-iisip ako, di kalungkot ko naman. Nakatira ka sa isang mansion, wala kang kasama. Ano yung para sa yung mga kwarto? Para sa bisita. Pwede pa lang magbisita. Bumabalik sa isip ko yung mga sinasabi ng mga pastor dati, natatawa na lang ako. Hanggang ngayon hindi nila naintindihan. Pag sinabing mansion, description ng tirahan ng ama. Father's house Ang titira yung ama. Sabi sa 3, if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Ngayon, sinong pinangakuan dyan? Pag nagbabasa po kayo ng Biblia, tinitin niyo sinong kausap. Sin mo makita yung sarili mo doon sa you dyan? Yung ye, nandiyan ka ba sa ye? Wala ka dyan. Kasi second person pronoun, nakausap niya nasa harap niya. Yung mga apostol, sila yung pinangakuan babalikan. Malik ba? Tinupad ba ni Kristo yung pangako? Pag hindi niya tinupad, kawawa naman yung naghihintay. Pinaparusahan sila, pinapatay sila ng mga Hudyo at ng mga Romano, pero naghihintay ng pagbalik. Di pala tinupad. Ano ba naman yun? Totoo ba, Panginoon, yung sinasabi mo o nang bobola ka lang? Diba yung anak natin, pag pinangakoon mo yung bata, nawawala sa isip ng mata yun. Umiiyak yung bata, anak, huwag ka mag-alala, mamaya magmamakdo tayo. Hinto. Pero isip mo magmamakdo. Kung di mo tinupad, patay ka. Di ba? Sinungaling si tatay. Di ba? Sinungaling ba si Kristo? Sa mga dispensational, sinungaling siya. Wala silang pakialam doon sa pinangakuan. Napaka-selfish. Ngayon, tinupad ba yung pagbalik ni Kristo? Yes. Pagbalik niya, ano nangyari? Balikan natin, Revelation 21:1. Tingnan niya. I saw a new heaven and a new earth. Bakit? For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Ano pinapakita niya? Yung new heaven and new earth. Ano yun? Ito. Bakit? Wala na ito Kailan nawala? Doon. Nawasak ang Jerusalem, nasira ang temple, namatay na lahat ng pumatay kay Kristo. Yung iba, naging alipin sila sa Rome. So, ano ngayon yung heaven and earth? Ano ngayon yung lugar na kung saan magkikita ang Diyos at ng tao? Wala na ito. Anong tinukoy ni Kristo kanina? Ito sila, binibuild. Nung nabuo yung templo, nando na yung cornerstone, nando na yung pundasyon na apostle at prophet, at binuo yun ng mga believers tinawag na lively stones, buo na yung tahanan ng Diyos. At anong nangyari? Tingnan niyo yung 2. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride, adorned for her husband. Ano nangyari? Nakita niya holy city, yung New Jerusalem, bumababa at dinescribe yung city, prepared as a what? Bride adorned for her husband. Sino yung bride na nakahanda para sa kanyang asawa? Tingnan niyo ulit. Ito po, sila ito. 2 Corinthians 11:2. Sino ba'y hinanda para ikasal na maging asawa ni Kristo? Ayan. For I am jealous over you. Sino yung you? Yung mga Kristiyano dito. With godly jealousy, for I have espoused you. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibugong ukol sa Diyos. Sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa. Sa English, I have espoused you to one husband. In other words, I have engaged you to one husband. In other words po, I have betrothed you. Pero wala pa yung actual joining together. Okay? To one husband. Sino yung you? Sila, yung mga mananampalataya dito. That I may present you, future sa time nila, as a chaste virgin to Christ. Kailan ang presentation? Dito. Kaya ang sabi, balikan natin, Revelation 21:2. I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride, adorned for her. Pagdating po dito, yung spouse, siya na yung bride. Alam niyo yung kasal, di ba? Kahapon. Yung 'di ba yung cord, yung veil. Yung veil po simbolo yun ng covenant between the husband and the wife. Na kamukha sa Biblia, yung Diyos nagpropose sa Israel 3 times doon sa Mount Sinai mula kay Moses. 3 times din nag-said ng yes ang Israel. Nung nagsabi ng yes ang Israel, that's the time, binalot na siya ng garment, vesture or skirt, as a sign of them being one, na siya ay sa Diyos na. Ganon din po sa pag-aasawa. Bago naman lagyan ng belo yan, nagpo-propose muna yung lalaki, will you marry me? Di ba? Pag sinabing yes, handa na yung kasalan, kasama sa simbolo, yun ng veil.
being one na sila. Dahil tinanggap niya yung proposal ng lalaki. Ganun po ibig sabihin nun. The same po sa Bible. Kaya tayo rin po, ang Diyos po yung nagpo-propose sa atin lahat na makasalanan ng tao, ang tao'y nasa ilalim ng kamatayan, ang pag-ibig ng Diyos ipinakita sa pamagitan nino. Eto, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. That's Romans 5:8. Anong sabi niya? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Yun po yung proposal ng Diyos sa tao. Ang Diyos nag-offer po ng pag-ibig niya sa tao. Will you say yes? Pag nag-yes ka, nando ka na sa garment ng Diyos. Ikaw ay wife na ng Diyos. Ikaw ay anak na ng Diyos at the same time. Kasangkap ka na sa templo. Nakuha po nyo? Kaya may bride. Tingnan yung 3. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, eto po yan, that the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them and be their God. Sa Tagalog. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. At sila'y mananahan sa Kanya, at sila'y magiging mga bayan niya, yung city kanina, sila yon. At ang Diyos din ay nasa kanila at maging Diyos nila nagbago na po. Wala na ito. Ang tahanan ng Diyos, ito ng mga mananampalataya. Hindi na building, hindi na sa isang lugar lang. Kung nasaan yung mananampalataya, nandun ang Diyos. Sapagat ng Diyos nananahan sa Kanya. Nako po nyo, ayaw maliwanag po yan. Kaya aminin ko po, sa totoo lang, bago ko rin po nare-reels, bagamat nababasa ko na matagal sa Biblia ito, tinan yung unang Corinto 3:16. Nababasa ko yan, pero walang impact din halos sa sarili mo. Bakit? Kasi di mo alam Ano sabi? Hindi nyo baga alam na kayo nga ang templo ng Diyos. Na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Sino na ang templo ng Diyos? Yung mananampalataya. Ikaw ang templo ng Diyos ngayon. Isa pa, 6:19. Hindi nyo ba alam na ang iyong katawan ay ang templo ng banal na Espiritu na nasa inyo na mula sa Diyos at hindi sa inyo yan? Hindi ba? Ganito yung larawang pinakita ni Jesus. Nasa katawang lupa, pero nananahan sa Kanya ang Diyos. Correct? Kung kaya, lahat ng taong na kay Kristo, ganyan din ang kalagayan. Nasa katawang lupa ka, pero yung Diyos nasa sa iyo kasi ikaw ang templo ng Diyos. Kung magiging maliwanag po sa atin yan, maliwanag na maliwanag, hindi mo iisipin yung yung pinatawad na pala ako sa kasalanan, pwede na kang gumawa ng kasalanan. Yun ba? Yun ba isipin mo? Templo ka ng Diyos Pag nakita ka ng tao, templo ka ng Diyos. Anong dapat na mensaheng lalabas sa bibig mo at sa uri ng buhay mo? Si Kristo, salita ng buhay. Kasi yung taong wala kay Kristo, sa iyo magmumula yung buhay na wala hanggan na maaring matanggap ng kaharap mo tao na wala kay Kristo. Ikaw yung naroroon. Ikaw ang templo ng Diyos nasa kalagitnaan. Tama? Pwede palang gumawa ng kasalanan. Libre na pala ako. Tama ba yun? Mali, di ba? Dapat ang isipin mo, utang na loob. Pag ganun ang isip ng tao, walang utang na loob yun. Pag may ginawang mabuti sa yung isang tao, malalim yun. Mabuting tao yung gumawa ng mabuti sa iyo. Huwag mong peperwisyuhin. Tama ba? Ganun din ang Kristo. Alam niya yung ating problema. Alipin tayo ng kasamaan at kasalanan, pero dahil sa pag-ibig, ginawa niya yung sakripisyo para sa iyo. Binayaran lahat ng kasalanan mo. Anong isipin mo? Utang na loob. Anong dapat kong gawin para maibalik ang malang kabutihan mo? Di ba ganon? Ito po yun. Ginawa tayong tahanan ng Diyos. Tingnan niyo. Balikan natin Revelation 21:6. And He said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. Saan natin narinig yan? Saan? Doon sa babaeng kausap ng Panginoon, tama? Na pag tinanggap niya yung buhay, tubig ng buhay, hindi na mawawala sa kundi mag-overflow mula sa kanya, di ba? Ito yung sinasabi ng Panginoon, nakaakibat ng pagbaba nung heaven and earth. Anong tinutukoy niya? Tuloy natin. Tingnan niyo yung verse 9. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na mga puno ng 7 huling salot. At nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng kasintahan
ang asawa ng kordero. Ang sabi ng angel kay John, dahil nandun na nga yung heaven and earth, alika John, ipapakita ko sa yung bride, yung asawa ng lamb, papakita ko sa iyo. Anong nakita niya? Verse 10. At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos. Yung nakita ni John na New Jerusalem nasa na? Nasa langit o bumaba na? Bumaba na. Anong nakita sa 11? Na may kalwalhatian. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato na gaya ng batong haspe na malino na gaya ng salamin. Nakakita na ba kayo niyan? Jasper stone. Sino may mga ginagawa sing-singin, di maganda yan, di ba? Ang nakita niya, mga precious stones yung liwanag. Right? Jasper stone, crystal. Verse 12. And had a wall great and high and had 12 gates. Sabi niya, meron daw pader, 12 pintuan at 12 anghel na may pangalang nakasulat sa mga yaon na siyang 12 angkan ng mga anak ng Israel. Yung nakita po doon, binuo ng mga Old Covenant, nagre-represent sa mga prophets. Right. At ang kuta o pader ng bayan ay may 12 pinagsasaligan. At sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Yung alin? 12 apostles. Di ba nakita natin sa Ephesians 2:19 yung foundation yung kasama yung apostles. Prophets. Tama? Verse 15. Alright. Sinukat. Pati yung wall thereof, 16, 17, tayo pumunta dyan. 18. Ano yung kanina? Sino yung cornerstone ng temple? Si Kristo. Sino yung pundasyon? Propeta at apostol. Ayun nakita natin. Itong 18. And the building of the wall of it was of jasper. And the city was pure gold, like unto clear glass. Pareho pong precious metal at stone yan, gold at saka jasper. 19. And the foundations of the wall, sabi niya, ay pinamurtaan ng all manner of what? Precious stones. Jasper, sapphire, yung mga stones na napakaganda at mahalaga. Sa 20, sardonyx, sardius, yan po, mga precious stones. Pag may time kayo, tingnan yung mga ganda at kulay niyan. 21. And the 12 gates were 12 pearls, several gates, etc., etc., pure gold. Alright? Physical ba yan? O, tingnan yung 22. And I saw no temple therein. Anong sabi ni John? Wala siyang nakitang physical na temple. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan at ang Lamb ang temple of it. Anong? Pag sinabing temple, di ba tirahan ng Diyos? Saan nakatira yung Lord God Almighty and the Lamb? Saan nakatira? Kanina, sa ating nabasa. Saan nakatira ngayon yung Lord God Almighty at yung Lamb? Yes! So, ang tinutukoy dyan na describe yung mananampalataya. Sila yung mga precious stones. Di ba sabi nila sa 1 Peter 2:5? Yung mananampalataya, maling-mali talagang turo ng mga futurists na literal na bababa daw yung physical na temples sa heaven. Ano ba naman yun? Eto po, ye also, yung mananampalataya as lively stones are built up a physical house. Ang sabi ng Biblia, is spiritual house. Meron kang holy priesthood. Anong i-offer? Spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Kaya, ang description, mga kapatid, ang templo talaga, yung mananampalataya. Nakuha po nyo? Ang kaiba ng temple sa Old Covenant at yung New Covenant temple na nakita ni John na maba sa Jerusalem. At sinabi, hindi physical yan. Kasi yung templo na yan ay tinatahanan ng Ama at ng Anak. Sa manananahan ng Diyos sa mga binasang talata, sa mananampalataya. Maganda po ba o nakakalito? Yun po yung turo ng Biblia. Kaya mababasa po natin mga kaibigan at kapatid. Tingnan niyo po. Pagdating po dito sa Revelation 22:1, kamukha na aking sinasabi palagi, na ang sinasabi, dinescribe pa rin po yung temple. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal. Saan ang gagaling yung water of life? Proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Nasaan yung trono ng Diyos at ng Lamb? Saan nakatira uli yung Ama at ang Anak? Sabi niya,
Di ba dito? Nandito yung throne. Nandito yung throne ng God, the Son and the Lamb. Di ba? Saan nakatira? Sa mananampalataya. Palitan natin ito. Pattern yan. Ito ngayon yung mga believers. Dahil ikaw ay kay Kristo, bago nila lang kamukha ni Kristo, ito ka ngayon. Yung Diyos nasa iyo. Kaya sinasabi nung uno, magmumula sa iyo yung water of life. Kamukha ng sinabi niya doon sa Samaritan woman kanina, ito na yung reality. Naganap na yan dito. Bakit? Kasi wala na ito. Pass away. Meron ka ngayon, ito na yung new heaven and earth. That's why, tinin yung Revelation po, 1:6. And hath made us, sining us, mananampalataya. Made us what? Kings and priests. Sino daw yung kings and priests? Itong believer. Ikaw ngayon ay king at saka priest. Ano ibig sabihin pagiging hari? Kamukha ng binigyan ng Diyos kay Adam. Nung niligay sa garden, anong dalawang trabaho binigay sa kanya? To keep it and to dress it. Pag sinabing keep it, ingatan, proteksyonan. Pag sinabing to dress it, trabahuhin mo yan as priest. Trabaho po ng king, ingatan yung temple. Anong trabaho ng priest? To dress it. Ang priest po, kamukha ni Kristo, Hebrews 8, 1-6. Now the things which we have spoken, this is the sum. Ito na yung summary, pinakabuod po ng Biblia. We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty. Nasaan yung high priest? Nasaan? Nandito sa throne. Nasaan siya? Nasa iyo. Tama? Tuloy natin. A minister of the sanctuary and of the true tabernacle. Ito yung tunay na templo, which the Lord pitched and not man. Itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Ito na ito. Nilalang ng Diyos. 3. For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices. Therefore, it is of necessity that this man have somewhat also to offer. May in-offer na ba yung high priest natin? Meron na. Yun. Once for all. Verse 4. If he were on earth, he should not be a priest. Nung nasa Old Covenant. Seeing that there are priests that offer gifts according to the law, yung Old Covenant. Verse 5. Who serve unto the example and shadow of heavenly things. Yung ginagawa dito, ang sabi niya, example pa yon, shadow lang pa yon ng tunay na temple, ang sabi niya. When he was about to make the tabernacle for he said he that thou make all things according to the pattern shewed in the Mount 6. But now, ito po yung maganda. Time natin yan, kasama tayo ng New Covenant. But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the, yung mediator? Namamagitan between God and man. At dito, si Kristo sinabing, the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. And this is it, mga kapatid. Ang trabaho ng priest, mediator na mabagitan between man and God, kamukha ni Kristo, 1 Timothy 2:5. Tinan nyo. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Ikaw yun. Yung Diyos nasa iyo, yung tao nasa iyo, mamamagitan ka between God and man. Kaya, lalabas sa iyong water of life upang i-minister sa mga taong wala pa kay Kristo. Kaya, tinan nyo, lastly po, John 14, tinan nyo, in verse 4, tinan nyo maigi. Sabi ng Panginoon, kung saan ako paroroon ay nalalaman ninyo ang daan. Bakit nalalaman nila? Kasi yung daan na alam nila, ito, papasok ang Panginoon dito sa tabernacle. Sa Holy of Holies, hindi lang makikita. Alright? Pero, sa 5, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano nga malalaman namin ang daan? Ito po, kaharap na ni Kristo, nahihirapan nilang maintindihan. Paano pa kaya tayo? Tuloy natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa kundi sa pamamagitan ko. Mahirap pa rin maintindihan. Kaharap nila yung Kristo. Ako ang daan, akong katotohanan. 7. Kung ako'y nangakilala ninyo, ay makikilala ninyong aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. Mahirap pa rin maintindihan. Kaharap ang Kristo, sabi niya, kung ako'y nakilala nyo, makikilala nyo rin ang Ama. At mula ngayon,
makikilala nyo siya at nakita na ninyo. 8. Hindi pa rin talaga makuha. Sinabi sa kanya na Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at praise ko lang, solve na kami. Parang ganon. At sukat na ito. Sabi niya. 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Maari bang mahiwalay yung Kristo sa Ama? Tuloy, yes. Mahirap pa rin. Kaya ang sabi ng Panginoon, no? Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Again, yung word believe. Believe is thou not that I am in the Father and the Father in me. Hindi ka ba naniniwala yung Ama nasa akin at ako'y nasa Ama? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, He doeth the works. Ano sabi niya? Kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa na kanyang gawa. Nasa katawang lupa, pero nasa kanya ang Diyos. Nasa katawang lupa, pero nasan din na ng Diyos. Ano pang hahanapin mo? Mahirap lang makomprehend po sa isip nating tao. Kaya ang batayan, maniniwala ka ba o hindi? Sinabi niya. 11. Inulit niya. Believe me that I am in the Father and the Father in me, or else, sabi niya sa Tagalog, magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung hindi man, kung di, kayo'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Ano bang ginawa ni Kristo? Di ba lahat ng tanda ng Mesiyas na nakahula, ginawa niya? Magpagaling, bumuhay ng patay, etc. Di ba nung nagpagaling siya, sabi niya, sir, gumaling, pumunta ka sa high priest, pakita mo. Kasi tanda yun, nakasulat sa Old Covenant ng tanda ng Mesiyas. At parating. 12. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, yun po yung batayan, yung pananampalataya, paniniwala, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Totoo po yun. Pag ikaw ay nananampalataya, sasaliksikin mo yung Biblia. Hahanapin mo, ano ba yung totoo? Sa buhay pong ito, alam nyo, mahalaga sa akin yun. Ano ba yung pinapaniwalaan ko? Meron ba akong pinapaniwalaan? Yung pinapaniwalaan ko ba, meron ba akong batayan? Totoo bang lahat ito? Yun po yung nasa isip ko. Ayokong maniwala ng hindi ako tiyak. Kasi pag hindi, parang kang nabudol. Pag wala ka namang pinapaniwalaan, edi walang laman yung isip mo. Kasi wala kang alam eh. Tama po ba? Pag ikaw naniniwala, may laman. Tama? At i-check mo, yung pinapaniwalaan ko ba, tama ba? Iti-test mo eh. Baka naman kwento lang yan. Kapalit po niyan, buhay eh. Ingat tayo doon, di ba? Kaya dito, sabi ng Panginoon, sabi niya, yung mga nanampalataya, gagawin din yung aking ginawa.